Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito pong isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Dries TV, how sure na pumunta yung mga parents ni Paolo? Yes, ganyan kabait si Kimi and no one can imitate her natural na pakikitungo sa tao regardless of their status quo. In life, Dries TV nakapokus attention ng lahat ng tao. Even their bashers, pero ngayon, kukunti yung lumalabas na bad nila kasi wala dito sa Pilipinas. Yung dalawa, pero itong si OD at maarting machika ay naghahanap ng butas itong dalawa at mangalap ng kasinungalingan para may maibash lang sa KP. God bless KP and all their legit followers, vlogger friends, seniors, and Aki. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. About po sa parents ni Paula Avellino, hindi po sila pumunta ng Anaheim. Yung tinutukoy doon na JC Avellino ay running body lamang po ni Kim and ni Paula Avellino sa Metcon. Sabi kasi ng iba, akala daw nila ay kapatid yun ni Paula Avellino or kapamilya ni Paulo, na which is running body lang naman mga kakimpaw. Kaya po naguguluhan yung ibang mga netizen na ay wala naman dun yung parents ni Paulo. Pero ano yung tinutukoy doon? Sa JC Avellino pala yun mga kakimpaw. Kaya nga po nilinaw natin kahapon na si JC ay running body ni Kim and ni Paulo. Tungkol naman po dito sa mga bashers, huwag na natin itong bigyang pansin pa. Kasi alam naman natin ang katotohanan sa world tour ni Kim and Paula Avellino. Sobrang jam-pack po yun and ang dami talagang tao na umattend. Kung bagay talagang dinumog, dumagsa po. So ngayon, nasa yung mga bashers na nagsasabi na talaga namang flop daw yung show ni Kim and Paulo. Nanahimik sila kasi nasupalpal sila ng katotohanan. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Martes at tunahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa ganap kay Kim and Paulo dyan po sa ibang bansa. So after po mga kakimpaw ng show nila dito sa Anaheim, nagkaroon po sila ng parang meet and greet sa mga fans doon po sa Anaheim. And may mga pa-cake pa nga po kay Kim and Paula Avellino doon. May nagbigay pa rin po ng flowers. And also may mga nakapagpa-picture ulit. Sobrang busog po ng mga Kimpo fans na umattend dito sa Anaheim dahil syempre nagkaroon po sila ng chance na maka-meet and greet si Kim and syempre si Paulo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa paandar ng ilan sa mga Kimpaw group dito din sa Anaheim. So isang Kimpaw group po mga kakimpaw ang nag-share po ng pag-giveaways dito po sa event ni Kim and Paulo. Kakaiba po yung pinamigay nila mga kakimpaw dahil ito po ay juice. Tapos nakakaaliw yung lagayan na cup dahil mayroon pong picture ni Kim and Paulo. Ayan po, ipiplex ko na lamang sa mga screen po ninyo. Sabi nga po ni Jane, "Thank you KP Fan Project. You are my constant in fangirling. May we be that Kim Pao of being OA and nonchalant." So sari-sari po ang paandar na mga Kimpaw fans at tunay nga naman pong nakakaaliw. Kaya maging si Kim and Paulo, tuwang-tuwa din po at sobrang grateful at thankful sa mga suportang natanggap nila dito sa ibang bansa. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang write-ups about yan sa isang noontime show na kung saan ay kabilang po si Chinita Princess. Ayon dito, mga host sa It's Showtime suggest bawasan ng ilang kapamilya fans para daw makatipid ang network. Base sa isang article na inilabas ng Avanti News Online, may ilang kapamilya fans na nananawagang bawasan ang kasalukuyang host ng It's Showtime upang makatipid anya sa gastusin ng network at habang hindi pa anya
nagkakaunawaan sa loob ng pamilya Lopez tungkol sa magiging direksyon ng ABS-CBN matapos mawala ng prangkisa noong 2020. Ayon sa ilang kapamilya fans, tila sobra raw kasi ang dami ng mga host kumpara sa mga segment na ipinapakita sa show. May mungkahi rin ng ibang viewers na panatilihin na lamang ang ilan sa mga kilalang host, gaya ni Vice Ganda, Ann Curtis, Jong Hilario, Bong Navarro at Ame Perez, Karil at Jackie Gonzaga para mas maging maayos daw ang daloy ng show. So kung inyong mapapansin, wala po diyang nasabi na mananatili daw si Kim Chu. So ibig sabihin, maging si Kim Chu gusto nilang tanggalin dito sa It's Showtime. Samantalang isa po si Kim Chu mga kakimpaw sa nagpapasok po ng maraming viewers sa naturang programa. Kaya grabe naman yung ibang kapamilya no, na hindi po nakikita yung worth ni Chinita Princess dito sa It's Showtime. Sabi pa dito, it's about time they cut down on the hosts who don't even contribute to the show. Way too many getting paid but only 2 segments and the prices are so low. They could probably keep Vice and Jongbong, Amika Real, Jackie as the one left on It's Showtime. They should cut down too, saad ng ex-user na si at KJ 1988JP. Ayon pa dito, yung ABS-CBN ang dami actually nilang artist pero sinisiksik sa isang palabas. Marami silang pwedeng gawin sa artist nila. They can actually utilize it and make different shows. May mga younger artists din sila na pwede naman maging host. Pagsang-ayon naman ni at Vi Finger 7. Anong masasabi nyo daw dito mga kakimpaw? So unang-una, syempre almahan natin mga kakimpaw yung tungkol sa pag-alis din sa pangalan ni Chinita Princess dito. Kasi sa totoo lang, si Kim Chu po pag andyan siya sa It's Showtime, siya po talaga yung inaabangan ng mga seniors. Kung may aalisin man, hindi dito dapat kasama si Chinita Princess. Marahil ang pwede nilang gawin, dagdagan nila yung segment nila ng mas kapaki-pakinabang at makabuluhan po na segment na kung saan ay may enjoy ng mga televiewers. Para nang sa ganun ay mapataas po yung kanilang ratings, 'di ba? And also yung mga host naman, kailangan talaga yung bawasan lalo na kung wala namang nagagawa sa programa ng It's Showtime. Kasi tila palamuti lang sila mga kakimpaw doon, 'di ba? Pinapasahod tapos parang palamuti lang. Pero dapat ang magdesisyon niyan ay yung management mismo ng naturang programa, hindi yung mga kapamilya lang na kung saan ay nagmamarunong, 'di ba? Dapat management po ang nagsasuggest ng mga pwedeng alisin at mga hindi po pwedeng alisin at kung ano ba yung mga pagbabagong dapat gawin para mapataas yung kanilang ratings. So yun po yung sagot para naman tumaas yung ratings ng It's Showtime. 'Di ba? Kayo ba mga kakimpaw, anong masasuggest nyo dito? Please comment down below.